Bukod sa biyaya ng kalikasan sa mga taga-Sasmuan, kilala rin ang bayan na ito sa aquaculture. Ito yung pag-aalaga, pagpaparami at pag-ani ng mga laman dagat sa isang controlled environment tulad ng mga fish pond at mga fish cage. At ang kumasa sa hamon ng pangingisda sa fish pond ngayong araw, nakilala bilang Bangus Girl sa TikTok. Napapanood din siya tuwing Sabado ng hapon sa GMA drama teen series na Maka. Si May Anbasa aka Bangus Girl. Hi mga kapuso! Ako nga po pala si Mayan aka Bangus Girl. And nandito po tayo ngayon sa Sasmuan, Pampanga, kung saan kilala sila sa aquaculture and sustainable fishing. And ngayon po mga kapuso, itatry po natin mag-harvest ng mga isda gamit ang salok. Let's go! Ito po yung tinatawag na salok. Salok. Ginagamit po to lalo na pagka po may mga maanong mga bangus dyan pagpalaki. Sa ngayon po kasi medyo pa-high tide pa lang siya. So ganito lang po ang pag-ano. Okay po mga kapuso, susubukan na po natin magsarok ng isda. Aray! Aray! Joke lang! It's a prank mga kapuso! Ay, wala pa. Ang ingay ko kasi. Ay, isda. Saan? Meron, putik. Meron na. Saan ba, Uncle? Meron? Oh, meron! Oh my God! Mga kapuso, may ibon! Alang laki! Ito po may mga Pwede na to, 100! Hala, oh my God, ang galing ko naman. Ay, pumipesek! Pumipesek! Oh my God, buhay! Buhay! Tapos, meron tayong malaking hipon. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Kasi mahal ang presyo nito sa market. Hala! Oh my God! Woo! Ang galing-galing ko! Pwede na ako mag-asawa! Joke lang! Pinaghalong tubig tabang at tubig dagat o brackish water ang pumupuno sa mga fish ponds sa Sasmuan. Tuwing nagha-high tide kasi, naghahalo ang tubig mula sa fish pond at tubig mula sa ilog at dagat. Grabe! Oh! Paano mo ito nahuli, kuya? ano po talaga yan. Hipon po talaga yan. Hipon ano po, puti. Hipon na puti. Mga kapuso, nawawala na po ako ng pag-asa. Lord, bigyan niyo po ako ng mga isda para makauwi na po ako. Oh, may malaking piranha! Ay, si kuya pala. Ay! Meron, wait lang, meron. Yes! Meron nga mga kapuso! Mga isda to. Kuya, Danggit. Ano tawag dito sa inyo? yan po yung tinatawag po namin dito yung kitang. Kitang. Ang tawag po sa amin doon, danggit po yan. La, ito, pag ganitong isda, mga kapuso, dahan-dahan po kayo kasi matinik po itong palikpik. Sakit pong makatibo yan. Para mapanatili ang natural habitat ng mga isda at iba pang laman dagat, mahigpit na ipinagbabawal ng Sasmuan LGU ang paggamit ng mga man-made trap sa pangingisda sa kanilang lugar. Hindi raw kasi nito nasasala ang uri at laki ng mga laman dagat na nahuhuli. O saan na, Uncle? Nawala! Uncle! Nasaan na? Ang tilapia ko, nag-iisa lang yun. Ayan na! O saan na, Uncle? Nawala! Uncle! Nasaan na? Ayan dito! Natakot din. Guys! May tilapia! So, ito na po lahat ng mga nahuli kong isda, mga kapuso. Meron po tayong isang tilapia, hitang, hipon, tsaka biyang negro. So, pwede na siguro tong lutuin. Pang-ulam na to. So, ang lulutuin po namin ay pinangat. Salat.
Ano Ibig pong... sabihin yung salat-salat sari-sari. Iba-ibang klase ng isda. Okay. Sa kumukulong tubig, ihahalo ang sampalok at sibuyas. Cover lang muna natin para medyo lumambot lang yung sampalok. 2 minutes, ganun. Pwede na yun. So hindi tayo maglalagay ng suka na sampalok yung Sampalok ang gagamitin yung natin. pangpaasim. Sunod na ihahalo ang salat-salat o sari-saring isda at laman dagat na nahuli na ni Mayan. Mabango pala mga kapuso ang sampalok. Excited tuloy ako kumain. Saka ilalagay ang siling haba at asin. Pakukuluin ito ng 10 minuto. Pagkatapos, ready to plate na ang pinangat na salat-salat. Mga kapuso, it's tikiman time! So first, titikman po muna natin ang sabaw. Mas lalong sumarap yung pagkaasim niya dahil yung ginamit po na pampaasim dito ay sampalok. Grabe, masarap. Grabe, iba talaga yung lasa ng fresh na isda. Yung bagong huli, tapos niluto po agad. Wala na, ubos na.